Magandang araw muli mga kaibigan. So recently ay na nagsimula ng mag-tunneling o inactivate na nila yung isa sa mga TBM na nasa North Avenue Station, no? At ito'y pinangunahan nga ni DOTR Secretary Jaime Bautista, no? No, doon sa launch na yon, so nagkaroon sila ng parang media briefing. Nabanggit nga rin na meron sila ring mga kinakaharap na challenges sa pag-acquire ng mga right of way, no? So pakinggan natin yung isa sa mga kinakaharap nilang challenges, no, dito sa pag-acquire ng row, no? Ng Department of Education sa Pasay City ang tatamaan ng proyekto. May building na nakatayo dito na idineklarang important cultural property. Isa sa mga problema namin, yung isang station natin ay may tatamaan na isang building, no, na pag-aari ng Department of Education, no? And that building is considered a heritage site, no? So kailangan important cultural property. So yun nga, no, isa sa mga tatamaan nilang heritage site ay yung na National Nutrition Building, no? No, nasa lupa, nakatayo sa lupa ng DepEd. So yung National Nutrition Center of the Philippines, yung building. Ngayon ay dahil nga doon ay hindi nila pwedeng galawin yung building na yon, no? So kung titingnan natin dito sa sa plan nila, sa site plan nila, so ito yung pinaka station box, no, ng Senate station ng subway. So ito, nandito yung nutrition center. Nandyan siya, National Nutrition Center. So tingnan natin sa map. So dito yung location ng Senate station ng MMSP. So for reference, ito yung NAIA, yung International Airport. Then dito sa area na to. So ito yung National Nutrition Center, National Nutrition Council Central Office, yung pinaka-building niya. Bago dito yung ginagawang Senate building, yung bagong Senate building, no? So dito yung pinaka station box niya dito sa area na to. So katabi ng ginagawang Senate building, no? And then dahil nga dun sa initial plans nila ay madadaanan sa ilalim, although kasi nga dahil nga station box to ay kailangan ni maghukay sila dito, mag-construction sila dito, no? So kailangan tanggalin yung building. Dahil nga idineclare na siya as a National Heritage, no, site, no, ay hindi na siya pwedeng gabayin. So dineclare siya ng National Commission, no, for Culture. Dineclare siya ng National Commission for Culture and Arts na as a heritage na siya, heritage site na siya, ano. Kumbaga siya yung nagdisenyo sa kanya ay si Leonardo Locsin, National Artist for Architecture. So isa yan sa mga building na kanyang ginawa, no.
So, dahil nga yan, madadaanan siya dyan. Kung kailangan ituloy ito, ay kailangan gibain siya. Pero hindi na siya pwedeng gibain dahil nga, ano na siya, heritage, cultural heritage building na siya. So, kung titingnan natin, kung i-zoom in natin, ito yung kanyang site, no? Kita naman dito na madadaanan siya. Ito yung pinaka-building. Yan yung pinaka-building niya. So, masasakop din pati part nitong receiving shaft, no? Ito yung shaft na kung saan dito mag-breakthrough yung galing FTI. Tsaka yung sa NAIA, yung galing sa T3, no? So, necessary na alisin siya. Pero, dahil nga hindi na pwede, ay kailangan gumawa sila ng adjustment dito. So, dahil dyan ay medyo madidelay yung pag-award nila ng contract packages. 3 contract packages na lang yung hindi na-award, kundi yung contract package 105, 108 at saka 109. So, yun na lang yung hindi pa na-award. So, dahil nga magkakaroon ng changes dito. Although sabi naman nila within this year pa rin, yun nga lang either third quarter or further pa nila may award yun dahil may adjustments lang kailangan gawin. So, kung titingnan natin, ang maaari nilang gawin dito ay i-move itong station, no? Back towards the east, no? So, pabalik. I-move nila pabalik. Dahil nga, para maiwasan na itong area na ito ng National Nutrition Building, no? Yun nga lang, meron din ginagawa dito, New Senate Building. So, maaring dito, sa area na to. Maaring dito, sa area na to, no? Or further back. Para at least hindi nila maapektuhan itong mga construction na ginagawa dito. Nga lang, medyo tight na yung space dyan. So, at saka kung mapapansin din natin, mahaba yung station. Siya yung pinakamahabang station sa MMSP kasi magkakaroon dito ng pang track switch kasi nga ay diyan magi-split yung tunnels, no? Isa papunta dito sa FTI at isang set papunta dito sa Terminal 3. So, kung makita rin natin dito sa cross-section niya, yung isang pares ng tunnels ay papunta sa FTI, itong nasa second level. Yung third level ay sa NAIA 3 papunta. Ngayon, kung titingnan naman natin sa long section niya, bali pababa dito yung dito sa area na to, yung mga train ay bababa siya. Yung isa sa pares ay bababa siya sa third level. Kaya mahaba yung merong switch sa area na yun. So mula dito galing do sa naunang station, pagpasok niya ay kailangang mag-split yung mga rail line niya. And then yung two outer lines ay bababa siya. Then yung dalawang middle line ay dito siya magpapatuloy siya dito sa second level, no? So ito yung second level, ito yung third level. Then ito ang labas nito papuntang NAIA Terminal 3, ito naman papuntang FTI. So, nakadugtong siya sa dalawang contract packages.
isa sa MMSP din, at isa naman sa NSCR. So, dahil nga dun sa mga changes na yon ay magkakaroon ng effect yan din dun sa pagtataneling ng dun sa contract package CP-S03B, no? Kasi although NSCR sila rin yung mag-handle ng underground section ng FTI station, no? At sila rin yung magtataneling papunta naman dito sa Senate station ng MMSP. Yan yung connectivity, yan yung connection ng subway at saka ng NSCR. So dahil nga i-move back nila itong shaft na to, itong receiving shaft, ay madadagdagan yung kanilang itatunnel, no? by several meters, no? Pati rin yung sa NAIA Terminal 3. So, yun yung mga adjustment na gagawin nila, no? Although meron pa rin siguro silang ibang mga paraan, no? Pero sa nakikita ko, yan yung pinaka parang mas madali na paraan, no? Move nila. Although hindi pa naman kasi nagkaroon ng groundbreaking dito, no? So may meron pa silang time, no, para magkaroon ng changes kasi hindi pa rin naman nila na-award to. So kung titingnan natin dito sa area, dito sa map ulit, no, meron silang space pa dito. Although dapat nila i-acquire tong area na to para ma-move itong buong itong mismong buong station box papunta dito para maiwasan na tong building. So sa ngayon yun lamang po, no, para at least na maintindihan natin kung ano yung isa sa mga cause na nagkakaroon ng delay, no? At isa sa mga cause nga niyan ay sa right of way, no? Hindi lang sa private sector, no? Pati din sa mga government agencies din, kagaya nito na sakop ng DepEd, no? Yan yung sakop siya ng lupa na sakop ng DepEd. Although sinabi naman nila they're on top of that, no? So tingnan natin kung hopefully na ma-resolve nila yan agad, no? Para at least magtuloy-tuloy yung takbo ng project at maaga rin mapakinabangan ng mga mamamayan. So sa ngayon yun lamang po muna. Maraming salamat po muli sa inyo.